Mo at ang bibi ko. I love you! Love you pare. Bibo! Bibo! BBC Biboy Bibo Confessions. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Walang perpektong pamilya. Pero may choice pa rin tayo na piliin ang maging masaya. Para sa aking pamilya. Hindi ko alam kung sino ang direktang kakausapin sa inyo. Dahil sa mga oras na ito, matapos ang araw ng Pasko, sa paningin ko ay pare-pareho lang kayo. Tuwing ganitong okasyon, hindi lingid sa kaalaman ninyo na grabe ako mag-effort taon-taon. Ako lagi yung abala mula sa pag-iisip, pamamalengke at pagluluto ng mga handa para sa Noche Buena. Pati nga decorations inako ko na. Kasi nag-e-enjoy naman akong gawin siya para sa ating pamilya. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit sa mga panahon kung kailan dapat ay masaya tayong nagsiselebrate, kung kailan dapat mas maramdaman natin ang pagmamahala ng isang pamilya, ay tsaka pa tayo nagkakagulo na nauuwi sa pagkakanya-kanya. Taon-taon na lang tayong ganito. Ewan ko nga rin kung bakit taon-taon pa rin akong umaasa na mairaraos natin ang isang Noche Buena nang hindi kayo gumagawa ng eksena. Okay na nga lahat. Hinanda ko na para sa inyo. Kumbaga, kakain na lang kayo at magsasaya. 12:00 na. Noche Buena. Oras para magsama-sama at magsalo-salo ang pamilya. Pero ikaw mama, imbis na magpasalamat ka kasi hindi ka na naabala sa pagluluto ng handa, nakarinig pa ako ng pangungutya. Oo, hindi ako magaling at masarap magluto. Pero sana man lang, huwag mo nang ipamukha. Masakit sa akin na marinig mula sa iyo na wala kang gana kumain kasi pangit ang lasa ng mga niluto ko. Sana pinagtiyagaan mo na lang. Sana nagpasalamat ka man lang. At para sa iyo, Papa, nakaka-disappoint ka. Kasi mas inuna mo pang ilaan ang oras mo para sa mga barkada. Buti pa kayo nakapag-celebrate ng maaga. Kaya nung kainan na, wala na. Lasing ka na. Tulog at nakanganga. Alak pa. Kayo ring mga kapatid ko, akala ko maaasahan ko kayo. 3 na nga lang tayong magtutulungan. Nagawa niyo pa akong pabayaan. Kahit man lang sana tayo-tayo na lang. Kaso sa bisperas ng Pasko pa talaga kayo nagtalo. Buti sana kung malalim yung pinag-ugatan ng gulo, kaso mas nauna niyo pang nilunok yung mga handa kaysa sa mga pride ninyo. Ano ba naman yan? De la Cruz pa man din tayo. Pinoy na Pinoy ang apelido. Pero never kong naramdaman ang Paskong pamilyang Pilipino sa piling ninyo. Ewan ko ba? Okay naman sana tayo. Kasi naniniwala ko na walang perpektong pamilya. Pero may choice pa rin tayo na piliin ang maging masaya. Bakit ba taon-taon na lang may ganito tayong eksena?
Kaya minsan, sumasagi sa isip ko na what if sa kapitbahay ko na lang i-celebrate yung Pasko? Kasi nakakainggit sila. Maririnig mo yung lakas ng tawanan sa kani-kanilang tahanan. Nakakapag-upload ng picture sa social media ng kumpleto sila sa iisang mesa. Tapos yung mga damit, terno-terno pa. Masayang nagpapalitan ng mga regalo. Samantalang tayo, puro lang pagkakagulo. Pero gayon pa man, pamilya ko pa rin kayo. Kaya sa susunod na taon, umaasa pa rin ako na mairaraos natin ng maayos ang araw ng Pasko. Yes, it's me, ang dakilang organizer ng family event, Marjorie.